Mapagpalang hapon po sa lahat, mga kapatid ko, yan. Mga kaibigan, mga followers, then mga subscribers ko po. Musta na kayo? Alam kong medyo naiinip na rin kayo. Kailan na naman ako magturo? Yan mga kapatid. Ito may nagtatanong kasi kung paano daw gamitin ang paano ba i-apply ang IFATA. Actually, ang IFATA, kahit saan naman pwede i-apply. Sa proteksyon, then sa healing, o kahit sa ano yung nais gawin. Basta sa kabutihan lang po, ay gagana po yan. Pakatandaan nyo po ay yan po ay mga banal na salita na nagmumula talaga sa bibig ng ating mahal na Panginoon Jesus. Kaya dapat lagi nyo tandaan na yan ay mga banal na salita ay gumagana lang po talaga yan sa kanang paraan. Yung mga tinuturo ko po ay hindi yan gagana po sa kaliwang paraan po. Ayan po, ito may halimbawa, ito para may idea na rin kayo kung paano magagamit natin ang IFATA, kasi ang IFATA ay pambukas yan. Pambukas ng protection, pambukas ng miracle healing. Ito ang tuturo ko po sa inyo ngayon. Importante talaga laging ako magtuturo ng about protection kasi medyo malakas na rin ang mga jablo ngayon. Nagsisilabasan na sila mula impyerno kasi sa ngayon hindi nyo pa maintindihan yung mga sinasabi ko kasi iilan lang kasi ang pinayagan ni Ama na makakaalam sa mga pangyayari ngayon. Yan guys, unti-unti na silang nakawala mula impyerno. Kaya medyo lumalakas. Kaya ito, tuturo na naman po ako ng protection. So ngayon, mga kapatid, ay diyan tayo kukuha ng tawag yan, ng protection natin na tatlong susi. Kunin natin ang 3 punto para makabuo tayo ng malakas na protection. Siyempre, andun yung IFATA sa taas bago ang 3 susi niyan. Ipasa ko muna yan, guys. Yan, Salmo or awit 18. Ang pangunahing punto or pangunahing susi ng punto ng awit 18 sa Biblia ay ang Diyos ay isang matibay at maasahang kanlungan na nilarawan bilang isang bato at kuta na nagbibigay ng proteksyon at pagliligtas sa mga nagtitiwala sa Kanya. Partikular na binibigyang diin ang karanasan ni David sa pagtakas sa panganib at pagpuri sa Diyos dahil sa kanyang katapatan sa harap ng kahirapan. Sa esensya, binibigyang diin nito ang kapangyarihan ng Diyos na magligtas at ang kahalagahan ng paghahanap ng kanlungan sa Kanya sa panahon ng paghihirap na panahon. So, yan mga kapatid, ikinuwinti ni David sa talatang yan, sa awit 18, na iniligtas ng Diyos mula sa kanyang mga kaaway na binibigyang diin ang kakayahan ng Diyos na protektahan at iligtas ang mga nagtitiwala sa Kanya. So, yun na nga. So, kunin natin ang punto dyan. Ang susi talaga dyan ay ang Panginoon kong bato, tapos yung kalasag at ang aking tagapagligtas. So, ayan, mga kapatid, ang punto dyan. So, ang unang punto is, kunin natin ang Panginoon kong bato. Yan ang meaning niya. So, nakikita nyo na. Pangalawa naman ay ang kalasag. Yan din ang meaning niya. So, ayan na nga, nakita nyo na ang meaning ng kalasag. So, ngayon naman ay ang aking kaligtasan. So, ang meaning naman ng ang aking kaligtasan, yan. Yan ang mga susi na yan. Yan ang mga key point ng awit 18 na yan. Panginoon kong bato, Panginoon kong batong kalasag, aking kaligtasan. So, kunin natin yung ang Hebrew words niyan upang iikli. Kasi kailangan nating kailangan sa mga orasyon or sa mga inusal natin, kailangan natin magtatahi or pinatagpi-tagpi or pinagdugtong-dugtong. Yan kasi ang kahulugan ng mga orasyon. Dahil yan sa Satora Repotento Pera Rotas na naging paternoster, yan nung dinugtong-dugtong at pinagtatahi, yan ang kalalabasan niya. So ayan, iuna natin ang yan, ipasa ko muna. So nakita nyo na, IFATA, Adonai Tsuri, Magin,
Yes Hati. Siyempre, lagyan nyo ng Silvemi. Kaya protection yan eh. Ligtas mo ako. So, yun na nga guys. Yan ang pinakamatibay na protection. Ano ang ibig sabihin? Pagbuksan mo ako, pagbuksan po ako, batong Panginoong aking kalasag, o batong Panginoong kong kalasag, aking kaligtasan, iligtas mo ako. So yan. Ifata, Adonai Tsuri, Magin, Yes Hati, Salvami. So yan na mga kapatid, napasa ko na po hanggang sa muli. God bless po sa inyong lahat. Ituturo ko naman po sa muli ang susunod ang healing miracle or miracle healing na may ifata rin na magagamit natin. Yan mga guys, salamat.